Siya ay naging inspirasyon, isang lalaki na nalampasan ang tila imposibleng mga pagsubok upang mamuhay ng lubos at maging isang profesional na atleta pa nga sa ilang paraan bilang isang quad amputee. Ngayon, ang parehong lalaki ay inaakusahan bilang mamamatay tao. Like that second shot a little better, don't you? At may malaking balita tungkol sa kaso ni Dayton Weber. Narito kami upang ipaalam sa inyo na noong Biyernes, Abril, 10 inaprubahan ng grand jury ang isang sakdal laban kay Dayton James Weber. Ang mga kasong inaprubahan nila ay murder in the first degree. Ang parusang kaakibat nito ay habambuhay na pagkakakulong. Bakit lumalaban ang abogado ni Weber? Sinasabing may mas malalim pang kwento kaysa sa headlines. Tinututukan namin ang kasong ito sa Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Gusto kong simulan sa isang pahayag mula kay Dayton Weber mismo. At ito ay isang pahayag na bahagi ng isang sanaysay na isinulat niya noong 2023 para sa Today Show. Sinabi niya at inuulit ko, madalas akong minamalit ng mga tao kapag nakikita nila ako. Kahit ano pang sitwasyon, pagtatapos ng pahayag. Noong panong yon, pinag-uusapan niyang tungkol sa kanyang buhay at ang kanyang paglalakbay, patungo sa pagiging isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng cornhole sa bansa. Ngayon, maririnig mo ang pahayag na yon at mas akma ito sa mas madilim na konteksto. Sa huli, isang kaso ng pagpatay ang hinaharap natin. May isang taong nawala ang buhay. At mula sa pananaw na yon, ang trabaho namin ay tiyaking mabubuo namin ang kaso, maihahanda ito at maging handa para sa paglilitis. Iyan ang Deputy State Attorney ng Charles County, Maryland, na nagsabing sinakdal ng grand jury si Dayton Weber, kabilang ang first-degree murder. Kamusta mga kaibigan? Ipapakita ko ngayon kung paano ko hinihila ang aking crossbow. Kaya pag-usapan natin si Weber, ang kwento ng kanyang buhay, at kung paano ito posibleng humantong sa mga bagay na ibinibintang sa kanya ngayon. Isang 27 taong gulang mula sa timog ng Washington, D.C., na halos buong buhay ay namuhay nang walang mga braso at binti. Kahit may kapansanan siya, hindi niya ito hinayang maging hadlang. Dahil dito, naging inspirasyon siya sa marami bilang profesional na cornhole player. Kamusta mga kaibigan? Ako si Dayton Weber. Ngayon, ibinabahagi ni Dayton Weber ang marami sa kanyang buhay sa social media para ipakita sa mga tao na maaari mong sulitin ang buhay kahit na may mga limitasyon ka at kahit na may mga iniisip ang iba tungkol sa iyong mga limitasyon. Isipin mong mabuhay ng walang braso o binti. Dahil sa kanyang inspirasyon, gumawa ang ESPN ng 6 na minutong tampok kay Dayton noong 2023. At sa kwentong iyon, ikinuwento ng kanyang pamilya kung paano. Noong 10 buwang gulang pa lang si Dayton, nagkaroon siya ng impeksyon sa bakterya na nauwi sa sepsis. Sobrang lala ng sitwasyon, muntik na siyang mamatay. Para mailigtas siya, kinailangan puturin ang kanyang mga braso at binti. Tignan mo ang video na ito. May baril na nakakabit sa likod ni Dayton. Ito siya habang umaakyat sa tree stand sa Panganggaso. Mahilig siya sa outdoor activities at madalas mag-post ng videos ng kanyang panganggaso, paggamit ng pana at pagpapaputok ng baril. Sa cornhole, naging pambansang usap-usapan si Dayton. Sa ESPN, sinabi niyang sumasali siya sa 12-12 ng paligsahan bawat buwan. Noong 2023, nakuha niyang pwesto sa American Cornhole League. Malaking oportunidad ito para sa mga mahilig sa larong, ginagawa sa barbecue at tailgate. Pero para kay Dayton, mas malaki ang ibig sabihin nito. Sinabi niya na motto niya ang hindi maghihintay ang mundo. Pero ngayon, ang dating award-winning na ngiti ay napalitan ng mistulang ngisi sa mugshot niya. Nakakatakot ang mga bintang sa kanya. Kaya pag-usapan natin ito. Isang puting sedan, may lalaking binaryo sa ulo. Pangalawang lalaki, nakapulang damit. Gusto kong balikan ang gabing Marso 22 sa Charles County. May binaril para kay TD sa 2,236. Lumabas sa dispatch na may 2 tao huminto at kumawi sa mga deputy sa gilid ng kalsada, ayon sa tanggapan ng sheriff ng Charles County. Nangyari ito bandang alas 10:25 ng gabi. Ikinuwento ng 2 tao ang nakakatakot na pangyayari. Sakay sila ng kotse na minamaneo ni Weber. Sabi ng mga deputy,
Nag-away daw si Weber at ang pasaherong nasa harapan. Ang lalaki ay si Bradrick Wells. 2 tao lang ang nakita ng mga deputy sa gilid ng kalsada. Pero wala si Weber at wala ring puting Tesla sa lugar ng insidente. At wala ring bakas ng taong sinasabing binaril umano ni Weber. Isang puting sedan, isang lalaki na tinamaan ng bala sa ulo. Pangalawang lalaki, nakapulang damit. Ayon sa pulis, magkakakilala na sina Weber, Wells, at ang dalawang nasa likod ng kotse bago pa ang insidente. Mga 2 oras matapos, matagpuan ng pulis ang 2 tao sa gilid ng kalsada. May natanggap na tawag sa 911 tungkol sa itinapong bangkay sa harap ng isang bahay. 10 minuto lang ang layo mula sa una nilang natagpuan. Ang bangkay ay si Bradrick Wells, 27 taong gulang na lalaki na patay na. Matapos ang kwentong ito at ang mga sumunod na pangyayari, panoorin ninyo ang video. Ito ang video na ipinost ni Weber sa YouTube, kaya ito ay patok at kitang-kita ang dahilan. Ipinapakita rito si Weber na naglo-load at nagpapaputok ng 9mm pistola kahit wala siyang mga kamay. Noong Sabado ng gabi, ayon sa mga saksi, sumenya sila sa mga deputy matapos silang makalabas sa Tesla ni Weber nang tumigil ito sa gilid ng kalsada matapos umunang barilin si Wells. At sinabi nila na umano'y hiniling ni Weber sa kanila na tulungan siyang itapon ang katawan ni Wells. Tumanggi ang 2 pasahero at ayon sa kanila, mabilis na pinaandar ni Weber ang sasakyan at itinapon umano ang katawan sa kalsada bago tumakas. Sa palagay ko, si Dayton Weber ay naglalakbay ng walang direksyon. Gustong-gusto ko ang lugar. area, just halfway through police shooting area. A suspect that shot and hit the vehicle, which has close injury, is going to be a white Tesla. A white Tesla. When you guys are responding to that area, keep a lookout. Sa huli, natagpuan si Weber mahigit 100 milyang layo, lampas sa hangganan ng estado sa Charlottesville, Virginia. Ayon sa mga deputy, inaresto si Weber sa ospital habang ginagamot dahil sa isang problemang medikal. Ito ang mugshot na kinuha ng mga autoridad sa Virginia. Noong una, kinasuhan lang siya bilang takas sa batas. Ngunit umabot sa bagong antas ang kaso dahil pagbalik niya sa Maryland, iniharap ito sa grand jury na formal na nagsampa ng maraming kaso laban sa kanya, kabilang ang first-degree murder. Kasalukuyan din siyang may kaso ng paggamit ng baril sa marahas na krimen, 2 reckless endangerment, at 2 kaso ng pagdadala ng loaded na baril sa sasakyan. Kung mapatunay nagkasala, maaari makulong habang buhay si Weber. Pero giit ng abogado niya, ibang totoong kwento at hindi tulad ng sinasabi ng mga prosecutor. O ibig ko sabihin, 100% isa itong kaso ng self-defense. Malapit na siyang mapatay. Kailangan niyang pumatay o mapatay. Kaso ito ng self-defense. Naniniwala kaming may ebidensya kami at lalabas ito sa paglilitis. Isipin mo ang kasabihang yon, pumatay o mapatay. Yan ang kwento na inilalatag ng depensa ni Weber sa puntong ito. Nagsalita sila sa media. Ang video na yon ayon sa WJLA matapos lumitaw si Weber sa korte. Ngayon, ang mga piskal, kumokontra sila doon. Ipinapahayag nila na wala pang ebidensya sa ngayon na nagpapakita na ito ay isang kaso ng pagtatanggol sa sarili. Tinanong din ng piskal tungkol sa epekto ng mga social media video, tulad ng nagpapakitang nagpapaputok ng baril si Weber at ang posibleng papel ng mga ito sa kaso. Isa sa mga bagay na kailangan maunawaan ng hukom o hurado sa paglilitis ay kung pisikal bang kayang magpaputok ng baril ang taong yon. Kaya maaring maging mahalaga ito sa usaping yon. Kaya kailangan naming tingnan yon at gumawa ng desisyon tungkol dito. Isa sa mga bagay na parehong pinagkasunduan ng depensa at ng estado sa pagdinig sa piyansa, base sa mga pahayag ng depensa at mga sinabi nila sa harap ng media, ay hindi ito usapin kung sino. Nagkasundo ang 2 paneg na si Dayton Weber ang gumaril kay Bradrick Wells. Pagdating sa dahilan, doon kami hindi magkasundo. Pero pagdating sa kung sino, wala kaming pagtatalo doon. Kaya titingnan natin based sa kung nasaan na tayo, kung kailangan bang ipasok bilang ebidensya ang alinman sa mga video na iyon. Siyempre, kailangan ding talakayin kung sang-ayon o may pagtutol ang depensa. At iyon ay magiging usapan para sa korte upang timbangin ang ebidensya at tukuyin kung dapat bang tanggapin ang ebidensyang iyon. Pero kailangan nating tingnan ang lahat ng iyon at siguraduhing maayos nating naihahanda ang kaso bago ito iharap sa paglilitis. Naisip ko ring interesante ng tanungin ng taga-usig.
kung dapat bang may baguhin ang kulungan para kay Weber dahil sa kanyang kapansanan. Ito ang sagot niya. Ibig kong sabihin based sa impormasyong nakuha namin mula sa mga otoridad noon, pati na rin kung paano nakaayos ang sarili niyang tirahan, wala namang kakaiba o espesyal tungkol doon. Kaya naniniwala kami na ayos lang siya sa kulungan dahil wala kaming narinig na problema. Sinabi ng kulungan na magbibigay sila ng espesyal na akomodasyon kung kailangan. Hindi rin ito unang beses na ginawa nila ito para sa isang tao. Nagkaroon na kami ng mga individual na gumagamit ng wheelchair o may iba pang uri ng pisikal na kapansanan na kinailangan ng kulungan na tiyakin maibigay sa kanila ang kinakailangang akomodasyon. Pero based sa nakita namin, kaya ng kulungan bigyan siya ng tamang akomodasyon dahil nagawa naman niyang gumalaw sa kanyang dalawang palapag na bahay. Hindi pa tiyak kung kailan muling haharap sa korte si Weber. Inilipat na ang kaso niya sa Circuit Court ng Charles County, Maryland. Nangangampanya ang pamilya ni Broderick Wells ng pondo para magsimula ng inisyatibang magmulak tungkol sa karahasang may kinalaman sa baril sa komunidad. Kasama natin si Eric Fadis, Criminal Defense Attorney, para talakayin ang kaso. Salamat sa muling pagbisita sa Law and Crime. Espesyal ang kasong ito ni Dayton Weber dahil sa maraming dahilan. Gaano kalaki ang epekto ng kanyang kapansanan bilang isang taong naputulan ng 4 na biyas? Alam ko na kaya ito napapansin ng marami, lalo na dahil mayroon siyang social media presence. Pero kapag tininan mo kung paano tatakbo ang kasong ito, gaano ba kahalaga ang bahaging yon? Ang mismong kalagayan ng kanyang kapansanan ay sumusuporta na agad sa pag-angking pagtatanggol sa sarili. Ganun lang kasimple. Alam mo, may isang tao tayong may kapansanan. Hindi pareho ang kanilang pisikal na kalagayan kumpara sa kabilang panig na sangkot sa di umano'y alitan na ito. Kaya naman, natural lang na may mga kahinaan at sensitibidad. May mga hindi kayang gawin ang taong ito. Dahil dito, mas makatwiran ba ang takot nila sa napipintong pisikal na pananakit kapag may ibang tao at naniniwala silang may nagbabanta sa kanila? Para sa akin, suportado ng mga kalagayang yon ang pagtatanggol sa sarili. Hindi lang siya inaakusahan na binaril si Broderick Wells. Siya rin daw ang nagmaneho, dumano, ng Tesla na ito. At inaakusahan din siyang itinapon ng bangkay ni Broderick Wells. At mukhang iyon ay isang bagay na sinasabi nilang ginawa niya mag-isa. Na parang, alam mo, mahirap isipin kung paano talaga mangyayari yon. At saka iniisip ko lang na para sa isang posibleng hurado, paano mo pa ipapaliwanag sa kanila kung paano niya nagawa yon bilang isang tagausig? Sa panig na yon, ibig kong sabihin, paano mo pagsasama-samahin ang mga bagay at ilalatag ang isang napaka hindi ka panipaniwalang kwento kung paano umano ito nangyari sa kanilang pananaw. Kaya ang kabilang panig naman ay si Dayton Weber ay talagang may kakayahan. Sa katunayan, mas may kakayahan pa siya kaysa sa ibang tao. Siya ay, alam mo, isang mataas ang antas na manlalaro sa isang laro na tinatawag na cornhole, kung saan naghahagis ka ng mga bag papunta sa isang butas. Bukod pa dyan, may mga video niya habang gumagamit ng baril at sinasabing gumagawa rin siya ng iba pang mga bagay na maaaring krimen. Kaya alam mo, mula sa pananaw ng isang piskal, kailangan mong ipaliwanag sa hurado kung ano ang kaya gawin ng taong ito, ano ang nagawa niya noon, at kung ano ang posibleng kaya niyang gawin sa kasong ito. Oo, kasi kamangha-mangha ang buhay ni Dayton Weber. Pero ngayon, inaakusahan siya ng mabigat na krimen at nagbago ng lahat. Pati pagtingin ng mga tao sa kanya. Pero kung babalikan mo, tulad ng kwento ng ESPN tungkol sa kanya, nagsulat din siya ng sanaysay para sa Today Show. Madalas niyang gawin ang mga bagay na hindi inaasahan ng iba dahil sa kanyang kapansanan. Iniisip ko ngayon, mula sa dalawang panig, nakakasama ba yon sa kanya? Yung katotohanan na itong batang ito ay nalampasan ng mga pagsubok para magawa ang mga kamanghamanghang bagay. Parang babaliktad ba yon sa kanya ngayon na kaya niyang lampasan ng mga pagsubok at magawa di umano ang isang bagay na masama na hindi mo iisipin na kaya niyang gawin? Sigurado akong sasabihin ng taga-usig na oo. Sasabihin ng taga-usig, oy tingnan ninyo, hindi ito ang uri ng taong inaasahan natin mula sa isang taong paralisado ang 4 na paa at kamay. At pagdating sa kung ano ang kaya nilang gawin, ang taong ito ay may kakayahan sa mga dakilang bagay, umangat siya sa isang antas sa pisikal na aktibidad gaya ng sa cornhole na talagang walang kapantay. At bukod pa dyan, marunong siyang gumamit ng baril. Kaya sa tingin ko, sasabihin ng taga-usig, oy, hindi ito yung mahina, madaling masaktan, natatakot o duwag na tao. Ito ay isang taong matapang. At ang taang may ganitong ugali ay tugma sa isang taong gumagawa ng di umano'y krimen na ganito kalaki.
Dahil doon, alam ko na parang palipat-lipat tayo sa prosekusyon at depensa. Pero sa tingin ko sa kasong ito, parang may mga tanong lang talaga parang paano ba? At hindi ko naman gustong gawing simple lang, pero paano niya nagawang magmaneho tapos ilabas ang baril at barilin ng isang tao? Parang ano ba talagang sinasabi ng mga prosecutor? Sa depensa, paano mo itatanggi na may video siya sa social media na gipapaputok ng 9mm baril? May video siya na umakyat sa isang plataporma sa puno para sa panganggaso na may baril sa likod niya para manggaso. Pero halos masasabi pa rin na sa pananaw ng depensa, katawa-tawa pa rin isipin na kaya niyang gawin lahat ng mga bagay na ito. Hindi pa kasama ang umunay pagtapon niya ng bangkay pagkatapos iwan ng 2 tao sa gilid ng kalsada. Siyempre, kung ako ang depensa, Chris, tatanungin ko ang hurado sa pagpili ng hurado. Oy, kaya mo bang tumawag sa telepono nang hindi ginagamit ang mga braso o binti mo? Isipin mo kung paano nahihirapan ang isang taong paralisado ang mga braso at binti sa araw-araw na gawain. Isipin mo ang kakulangan na kinakaharap nila sa bawat segundo ng kanilang araw. At kaya, alam mo, ang katotohanan yon ay maaring magdulot ng kahinaan sa isang tao, maaring gawing hindi siya ganun kakayanang gumawa ng seryosong marahas na pag-atake. Mas tugma ito sa isang taong desperadong pinoprotektahan ang sarili sa ganitong sitwasyon habang patuloy na hinaharap ang mga kakulangan. Oo, marami pa rin tayong hindi alam. Sabi ng pulisya, sina Bradrick Wells, Dayton Weber at ang 2 saksi ay magkakakilala na bago pa ito nangyari. Hindi malinaw ang tunay nilang relasyon. Kung alisin ang bahagi tungkol sa kapansanan ni Dayton Weber, parang may 2 saksi na talagang ayaw masangkot. Ayon sa kwento nila, bumaba lang sila ng kotse, hindi tumulong magtapon ng bangkay at umalis na. Kung ikaw ang abogado ng depensa, hindi mo alam ang nangyari sa loob ng sasakyan. Ang 2 tao lang doon ang nakakaalam kung magsasabi sila ng totoo o hindi. Pero paano mo kung 2 laban sa isa at wala si Bradrick Wells para magpaliwanag? Mabubuo ang depensa mo para makalaban ka. Maaring kwento lang ng 2 saksi ang pinaniniwalaan natin, na si Dayton Weber daw ang gumawa. Ang sasabihin ng 2 natirang saksi mula sa sasakyan iyon ay magiging napakahalaga. Pinag-uusapan natin ang mga saksi na malapit mismo sa pamamaril. Halos ilang talampakan lang ang layo. Kung ako ang depensa, tatanungin ko kung talagang nakita ng mga tao ang nangyayari mula sa likod na upuan. May mga upuan at posibleng center console sa harap nila. Ano ang tanaw nila? May nakaharang ba? Maaring nagkamali ba sila sa kung ano ang nakita nila? Magkakaroon din ng mga tanong tungkol sa narinig nila, hindi lang sa nakita nila, kundi pati na rin sa narinig nila. Mayroon bang mga banta mula sa alinmang panig? Kung ang namatay ay tunay na nagbanta sa buhay ni Dayton Weber, makakatulong ito sa depensang pagtatanggol sa sarili. Tingnan mo ang pananaw ng pasahero, kung ano ang narinig nila at kung may kinikilingan sila. Ano ang koneksyon nila sa namatay? Mas malapit ba sila? Mahalaga ang mga tanong na ito. Kung depensa ka, gusto mo ba ang mga video at kwento niya bilang taong nakaahon sa pagsubok? Sa kabilang banda, mukhang nakakaawa siya sa iba. Parang ito ay isang bata na kinailangan lampasan ng lahat ng pagsubok sa buhay para makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Pero sa kabilang banda, ipapalabas mo rin ang video niya na gipapaputok ng 9mm baril. At bigla, para sa isang hurado, maaaring maisip nila sa kanilang isipan, ganyan pala ang itsura at kaya pala niyang hawakan yun mag-isa. Kung ikaw ang depensa, paano mo haharapin ang posibilidad na mapasama ang mga video na yon? Pwede mo bang hindi payagan maisama ang mga video bago magsimula ang paglilitis? Ilang bagay. Alam mo, bilang depensya, hindi mo pwedeng iwasan o maliitin o bawasan ang mga kapansanan ng kliyente mo, lalo na kung kitang-kita ito sa pambansang entablado gaya nito. Pagdating sa mga video mismo, kung ako ang abogado ng depensa, hihilingin kong ipabawal lahat ng video na napapakita sa kliyente na napapaputok ng baril. Sa tingin ko, ayon sa Rule 400 at 3 ang halaga ng ebidensya ay natatabunan ng takot sa hindi patas na paghusga, na kapag nakita ito ng hurado, ay baka isipin nilang ito ay isang taong nagpapaputok ng baril. At ang kasong ito ay tungkol sa isang taong nagpapaputok ng baril.
Parang pinagsasama mo na lahat ng mga pangyayaring yon para bumuo ng kwento sa isip ng hurado mula sa pananaw ng prosekusyon. Kung ako ang depensa, sisikapin kong ipatanggal o limitahan sa isang video lang ang mga iyon kaysa sa maraming kumakalak online. Isa pang bahagi nito, sa tingin ko, tungkol sa self-defense, natagpuan siya sa Charlottesville, Virginia, na may layong 100 milya. Halimbawa, may mga ospital at kung nasugatan siya, naiintindihan ko kung may magsasabing may ospital naman sa Charles County, Maryland. Pwede ka namang tumawag kung self-defense talaga. Bakit hindi ka nanatili sa pinanyarihan? Bakit hindi ka tumawag sa 911? Anong masasabi mo sa katotohanang hindi lang siya umalis, kundi lumayo pa talaga siya mula sa lahat ng nangyari? Sasabihin ng taga-usig na iyon ay palatandaan na alam niyang may kasalanan siya. Ito ay isang tao na alam niyang may nagawang mali at ngayon ay sinusubukan niyang umiwas. Ngayon ay sinusubukan niyang tumakas. Sinusubukan niyang takasan ang pangyayaring ito. Sa panig ng depensa, kung ako, sasabihin ko, tingnan ninyo, napaka-traumatikong pangyayari ito para sa binatang may matinding kapansanan. Hindi lahat marunong magdesisyon o alam ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Kung ang isang tao ay kumilos ayon sa batas ng self-defense at namatay na ang taong iyon at wala ng posibilidad na maibalik pa sa buhay, sa tingin ko, walang batas na nagsasabing kailangan pang tawagan ng akusado ang pulis at sabihing, "Uy, binaril ko itong tao na ito." Tiyak na mapapansin ng hurado ang mga ito pagkatapos ng pamamaril at sasabihin, "Oo, kahina-hinala iyon." Pagdating sa grand jury indictment, ibig kong sabihin, first-degree murder. At meron pa siyang mga kasong may kinalaman sa armas sa ilalim ito. Para sa mga piskal, base sa kung paano mangyayari yon, malinaw na malaking bagay ang first-degree murder na bahagi nito. Pero paano nakakaapekto ang mga mas magagaan na kaso sa kung paano ito maaring mangyari? Chris, ang ikinababahala ko ay limitado pa sa publiko ang mga detalye ng nangyari at hindi pa ito lubos na inilalantad. Pero ang pangamba ko ay kung ito ay self-defense, kung totoo man, malamang na magiging applicable ang self-defense sa karamihan o lahat ng mga kasong yon dahil pinag-uusapan natin ang iisang kilos lang. Pinag-uusapan ang pamamaril sa sasakyan. Kung self-defense ang pamamaril, pwedeng sabihing depensa rin ito laban sa reckless endangerment na posibleng kaso dahil sa pagpapaputok ng baril sa sasakyang may maraming tao. Maaring magsilbing depensa ito sa lahat ng kaso at maaari nitong lubusang. Mapawan ng sala si Dayton Weber sa anumang pagkakasala kung sasang-ayon ang hurado na ito ay self-defense. At makikita natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ibig kong sabihin, kung totoo nga ito, napakatinding pagbagsak sa danggal, alam mo yon, para sa isang tao na napagtagumpayan ng napakaraming pagsubok sa kanyang buhay. Eric Fadis, abogadong tagapagtanggol sa kriminal na kaso. Laging maganda na makasama ka sa Law and Crime. Salamat sa pagsama sa amin. Masaya akong makasama kayo. Yan na po ang pagtatapos ng On the Case ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Naka-stream na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Kita-kita tayo sa susunod.